Hare-hare. Kaibigan, welcome back. Alam po kung may kadiliman at naka super night mode itong aking camera, kaya medyo hindi ko na-adjust yung hindi ko ma-zoom o ma-zoom in or out. Kaya I hope nako-cover, nakikita ko kahit medyo madilim. Hayaan niyo, ipapaliwanag ko sa inyo kung anong gagawin natin ngayong gabi. Nais ko na ako ang gumawa ako nagpalit ng headlights nito. Ngunit sa siguro 2 buwan na paggamit ni Mrs. T ay nagkaroon ng problema. Yung ibang bumbilya hindi na napundi na, at yung high beam niya na bumbilya ay hindi na gumana dito sa passenger side. Na kausap ko naman ng may-ari ito, under warranty pa rin to. Pero kaibigan, meron akong galing sa luma kong headlights na LED na hanggang ngayon ay maayos pa. Bala ko ipag-swap yun. At siguro yun ang talaga gagawin ko. Pagpunta sa kung saan ko ito binili para kumuha ng warranty, kunin ng warranty, buhayin ng warranty para makakuha ng panibago, or maybe bigyan ako ng piyesa ng bumbilya na hindi naman LED. May nabuti kong gawin na lamang na iswap ko na muna nung existing na LED ko na napakaganda, napakaliwanag. Yeah. Kaya may issue tayo na sa mga LEDs, di ba? At sana hindi kayo nabibigyan ng problema nito, lalo at kasalubong yung ibang mga bagong sakyan na sobrang bright talaga. Ito tama lang. Yung LED na gamit ko, tama ang height, tama lang siya. Yun ang gagawin natin ngayon, magsaswap tayo. Papakita ko sa inyo yung problema ngayon. Kita nyo, yan yung parking light, yung kita nyo, oh my, nakikita nyo dito, okay. Yung isa completely wala, di ba? At kung makikita nyo naman dito, wala yung headlight niya. Ilalapit ko kayo para makita nyo ng maayos. Wala siya. Gayong ito. Ito dapat sa side ng pinakabandang tagilid, corner. Wala. Tatanggalin natin yan. At tatanggalin din natin yung mabuting ilaw, itong headlight lamp, itong headlamp. Isaswap natin ng LED. Halika, ipapakita ko sa inyo yung isaswap natin na LED. Luma kong headlights. Passenger, driver side. Dito sa passenger, kung saan kukuha tayo yung may bumbilyang, ito yung problema niya. No. Ito, alam ko yung ilaw nun yung ding park light nya, night light nya, park light ay wala rin ito. I hope mga issue na ito ang issue lang yung mga bumbilya at hindi yung wiring. Nilusun up ko na to, at ito yung ating LED. Ito kaibigan ng ating LED. Tatanggalin lang natin sa pagkakakabit. Yun yung diode, light emitting diode yan At yan ang ating sa swap. Ito rin. Yan din. Nilapit ko kayo ng konti yung camera. I hope na makita yung ginagawa ko dito.
Niluson ko na yung mga bolt doon, isang 10mm lang na bolt, at meron siya ditong tab na ipo-pull out mo. Yan. At matatanggal mo na itong assembly, buong assembly, headlight assembly. Kailangan kong gumamit ng gloves dahil alam niyo naman ang mga lampara, ang mga bombila nito ay kailangan walang yelo, walang langis ang ating mga kamay. Kahit maghugas kayo, may taglay na langis pa rin yan. At yun ang hindi po pwede sa mga headlights, mga halogen lamp, dahil madaling mapundi yon kung sakali man. Kaya iingatan natin. Dali, kakat ko muna ito, ha. Ay, hindi na. Napakasimple lang ng pagkakadesenyo nito. Hindi nyo nakikita. Sandali. Itong LED, sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung nagbibigay tunay na maliwanag, tunay na ilaw. Puti ito, hindi asul. Hindi, walang bahid na asul to eh. Alright. Nakikita nyo to. Nandito yung fan dahil madaling mag-init. Sandali. Lagi akong may phone call, no? Hello? Hey, Mamiya! Okay, dadalhin ko kayo dito. Itutungo ko yung camera. Ayan. Wala dong zoom, kaibigan. Kailangan ko yung night mode eh. Para at least ito yung pinakamaliwanag na kaya ko. Ayoko naman tutukan ng ating flashlight. Dahil minsan ang sobrang ilaw, hindi mabuti rin. Kaya ang gagawin natin dito ay simple lang. Tatanggalin natin itong lagyan natin siya dito. Yan yung takip. At ano ba to? Twist lang, counterclockwise. Ito yung ilaw. Hindi siya nailaw eh. Gagawin ko, ilalagay lang natin siya dito. I hope walang problema yung wiring. Plug and play lang ito. Yeah. Ito isusuksok natin. Twist clockwise. Mararamdaman nyo yun kung tama. At isusuksok natin dahil ito yung may extra na component dito. Maybe some fuses ay I hope magkasya sa loob. Wala nang ilaw. Sandali. Ito yung aking extra. Well, nagkasya ito sa stock na headlight. I hope magkasya siya din dito. Yung stock talaga, wala extra
component na ganito. Kaya kung hindi ito magkakasya dito, hindi ko may sasara ng mabuti, eh may problema tayo. Hindi natin magagamit tong LED light. Pero may pakiramdam akong magkakasya ito dito. Gagawin ko, tatanggalin ko uli, ipapasok ko muna siya, at saka ako yeah, yun nga pala, saka ko siya ipipihitin para maisara. Yan. At ang gagawin natin, pwede nating i-turn on, pero may pakiramdam ako mag-work na to. Sasara na muna natin. Okay. Lalagay natin siya dito. Bubuksan natin yung i-on natin yung ilaw. Dali ha. Sana mag-work. Gusto ko lang makita, hindi pa yung headlight. Talagang walang ilaw dito. Kailangan meron siyang parking. Kailangan meron siyang parking light. Itong night light dito, di ba? Yung orange na yan. Madali yan, kukuha tayo ng bumbilya. Ngayon, i-on natin yung headlight. Tingnan natin kung mag-work. At kung mag-work, makikita nyo yung diferensya. Ha! Hindi siya nag-work. That means may problema tayo sa wiring. Okay? Hindi ko na ito magagawa ngayon. At imbestigahan ko pa ito sa mga susunod na araw. Mukhang palyado tayo ngayon. Pwede nating tingnan yung fuse. Of course, dapat yun ang una kong ginawa. Well, papatayin ko na muna to dahil mabusisi itong fuse box. Sa fuse box, maaaring yung headlight, yung kanyang yung fuse nga na nagpoprotekta sa ilaw sa headlight ay maaaring blow na, or yung naputol na siya o nabali o sumabog yung fuse. Yun ang nagsisilbing protection para hindi completely masira ang ating ang mga elektrisidad dito sa sasakyan. Maprotektahan ang even yung iyong computer sa kotse. Kaya may mga fuses tayo dito nakatalaga sa bawat mga elektrisidad ng kotse, radyo, ilaw, locks, at sa particular na to ay yung headlights. Kaya imbestigahan ko to. Ito dapat una kong ginawa, pero kampante ako na akala ko there's a good chance itong ating headlamp na to, buti hindi ko hinawakan, ay maaaring okay pa rin siya. Kaya titingnan ko dito. Matatagalan yung kaibigan, kaya hindi ko na to idediretso. Kaya bibigay ko na lang sa inyo yung resulta pag natapos na ako at lahat at nakita ko talaga tunay na problema, or kung hindi man ay palitan na lang natin to. Okay? Okay kaibigan, nagbabalik tayo. Dami kong gamit dito. Ay, chinek ko yung mga fuse, okay naman. Alright? Akala ko hindi na matutuloy ang video na to, pero ito yung fuse box natin. Dito nyo titingnan kung may problema kayo sa mga elektrisidad, kung hindi nagwo-work yung mga ilaw nyo, or even yung locks, or kung ano-ano na related sa elektrisidad. Titingnan nyo dito, yung mga fuses at relays na yan, maaaring hindi na gumagana. Chinek ko yung fuse natin. Dali ha. Chinek ko yung mga fuses natin sa mga ilaw, sa mga headlights. Okay naman siya, intact. Walang sumabog o walang blown fuse. Kahit isa. Kaya
Ito yung lagi nyo po protektahan. Kailangan hindi mabasa. Ngayon, anong nangyari? Hindi na natin patatagalin ito. Yung kung ano nangyari, ito palang kabit ko, hindi nag-snap itong misang ito kaibigan. Kung nakikita ninyo, hindi kasi ako preparado eh. Ito yung connector niya dito. Ito yung nagbibigay ng ito yung main connectors niya para magbigay ng power sa ilaw. Napansin ko nung minumove ko, umiilaw itong ating park light. Nakita niyo yung park light natin, okay na. I think ang nangyari, nung install ko to, hindi siya nag-snap. Kailangan mag-snap to eh. Alright, para snap. Alright? Bakit ko to hawak? Dahil hindi nakakabit yung ating headlight. Walang problema yung ating headlight. Ito yung headlight natin kaibigan. Kailangan hindi niyo hawakan ng kamay nyo. Kailangan meron kayong gloves. At yung kung gloves nyo, humawak kayo sa langis, may mga langis yan, huwag nyo hawakan. Kailangan talagang malinis ang gloves nyo. Dahil sa sobrang init nito, mag-iwan siya ng lamat or ng burnt sa kanyang bubog. At yun ang ikakapundi ng mabilis niyan. May kamahalan to. Ngayon, nakikita nyo maliwanag, pay attention. Nakita nyo siyang maliwanag, di ba? Lalagay natin yung LED. Ito yung LED natin kaibigan. Kita nyo, napakaputi. Nakita nyo ba ang diferensya? Ito ating ilalagay. Alright? Kakabit natin. Alright. Ngayon, para ikabit ito, isusuksok ko na siya. Nararamdaman ko umiikot yung kanyang fan sa loob. May fan to sa loob, automatic umiikot. Ngayon, ilalagay na natin siya dito. Magugulat si Mrs. T bukas pag na-drive niya. Ang pinakamaganda nito ay wag nyo mo lang i-on. Pero dahil limit nagbi-video tayo, comparison side by side, ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba nila. Tatakpan na natin. Meron siyang electric fan, ang tawag sa atin ventilador. May fan siya para manatiling cool, ma-cool down yung intense kasing init ng LED eh. Kaya ito kailangan importante na maganda, snug ang wala kailangan na motion na makakapunta dyan, kaya kailangan snug. Mukhang nagawa na natin ang issue, na ayos natin ang issue nito. At nakikinig nyo ba yun? Lalapit ko yung camera, yung mic ko ha. Nakikinig yung ugong na yun. Yun yung fan. Bakit sa tuwing nag-film ako hindi smooth ang aking pagtatrabaho? Ganoon naman talaga daw, di ba? Alright. Yan. Well, pagkakataon na para may pakita ko sa inyo yung pagkakaiba. Kaya mas malapit. Yan ang pagkakaiba kaibigan. Yan ang pagkakaiba ng LED light. Night and day, di ba? Kaysa sa traditional nating ilaw. Alright? Kaya mas malaki ang cover nito. Yan, nagkagasgas na kagad. O hindi. Babuff lang yan. Alright? Kaya ito, papalitan ko. May isa pa akong LED. Yung pinakita ko sa inyo, yung luma. Pupul ko yan. Kung walang problema yung ating binili na aftermarket na headlights, okay siya. Kaya Eagle Eye ang pangalan niya. Search nyo sa Rock Auto, marami nun.
Dito ko natatapusin, kaibigan, ang aking video. Isang ano lang to, isang tab. Lagay ko lang yung tab dito para maayos at namatay siya, automatic namatay para ma-preserving yung baterya eh. At isang bolt lang dito, ay na, may kakabit yun yung whole assembly niya. Alright? Okay, yun lang at magre-ready tayo bukas at merong mga Torontonians dito sa mga GTA, Greater Toronto Area. Mapapalaban muli tayo at this time ay yellow, winter mix, yellow, snow at may kasama pang ulan yata. Mataas, sa ngayon ang prediction sa aking app ay 15 inches, almost a foot and a half. Kaya mapapalaban tayo. At kung spread naman yun sa buong araw, eh hindi bigla-biglaan yun. Pero sa mga hindi malilinis kagad in the first 2, 3, 4 hours, sadyang mataas yun. Tataas kagad yun. Be safe out there, kaibigan. Hanggang sa muli, padayon. Sana. Okay, madudulas.